Mateo Kapitulo 26, versikulo 47 hanggang 56. Tama ba? So, 56 nga ba? Yeah. 56. Matthew chapter 26, verse 47 to 56. So, Bible reading tayo, pagbasa ng Biblia sa Tagalog, ang salita ng Diyos, yung version. Ang pagdakip kay Jesus. May parallel verses siya sa Mark chapter 14, verse 43 to 50, Luke chapter 22, verse 47 to 53, and then John chapter 18, verse 3 to 12. Babasa na po ako kasi kailangan ko na mag-prepare. May reconciliation ulit. Simis naman yung school, Simis. So, verse 47. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na isa sa 12 alagad. Marami siyang kasama na may dalang mga espada at pamalo. Isinugo sila ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga Jews. 48. Ganito ang palatandaan na ibinigay ng traidor na si Judas sa mga uhuli kay Jesus. Ang babatiin ko sa pamamagitan ng isang halik, ang siyang pakay ninyo. Dakpin niyo siya. 49. Lumapit si Judas kay Jesus at bumati. Magandang gabi sa iyo, Guro. Saka hinalikan siya. Sinabi ni Jesus sa kanya, Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo rito. Kaya lumapit ang mga tao at dinakip si Jesus. 51. Bumunot ng espada ang isa sa mga alagad ni Jesus at tinaga ang alipin ng punong pari. Alipin, soldier na to po. So, kita niya rito yung mga paliwanag ko before. Lalo sa Bible study. Pagka-alipin, taga-sunod. Ibig sabihin, workers, employee. So, kung tignan niya rito, si Jesus ay tinaga. So, bumunot ng espada ang isa sa mga alagad ni Jesus, so disciples, so apostle. Ang isa sa mga alagad ni Jesus at tinaga ang alipin. So, hindi naman pwedeng manghuli yung alipin kung alipin siya, kung slave siya. Paano siya manghuhuli ng isang tao? So, yung tinutukoy na alipin is taga-sunod, empleyado. Tapos iba rin naman yung alipin pagdating ng slavery naman ng Egypt. Iba naman yun. Okay. So, 51 po. Bumunot ng espada ang isa sa mga alagad ni Jesus at tinaga ang alipin ng punong pari na natagpas ang tainga nito. Yung tenga. Tainga tuloy. 52. Sinabi ni Jesus sa kanya, ibalik mo ang iyong espada sa lalagyan nito. So, yung bumunot ng espada at tumaga, pinabalik ni Jesus yung kanyang espada. So, sinabi ni Jesus sa kanya, ibalik mo ang iyong espada sa lalagyan nito. Ang gumagamit ng espada ay sa espada rin namamatay. 53. Hindi mo ba alam na pwede akong humingi ng tulong sa aking ama? At kaagad niya akong padadalhan ng 12 batalyon ng mga anghel. So you don't have to help me. Let the prophecy be fulfilled. Let the prophecy be fulfilled. Don't hinder the prophecy. If my Father wants me to be saved on this specific time, on this exact moment, He will. He can. There's no one can stop Him. Alright. Di mo ba alam na pwede akong humingi ng tulong sa aking ama at kaagad niya akong padadalhan ng 12 batalyon ng mga anghel? 54. Ngunit kung gagawin ko yon, paano? Ayun na. Pinangunahan ko. Sorry po. Sorry. Ngunit kung gagawin ko yon, paano matutupad ang kasulatan na nagsasabing ito ang dapat mangyari or maganap? 55. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tao, isa ba akong tulisan? Bakit kailangan pa ninyo magdala ng mga espada at mga pamalo para dakpin ako? Araw-araw akong nasa templo at nagtuturo, bakit hindi niyo ako doon dinakip? 56, last verse. Ngunit nangyari ang lahat ng ito para matupad ang isinulat ng mga propeta. Iniwan siya noon din ng mga alagad niya, scatter. The shepherd will be stricken and the followers will scatter. The sheep will scatter. Alright. Ngunit nangyari ang lahat ng ito para matupad ang isinulat ng mga propeta, iniwan siya noon din ng mga alagad niya at nagsitaka sila. Okay? So that's our Bible reading in Tagalog. Medyo rush talaga
kulang yung oras ko. Late ako nagising. My bad, my fault. It's already 6:37 a.m. Actually, 6:30 yung call time, 7 briefing. Pero this is the third time. So, hopefully, wala naman ako mamimiss doon sa briefing. So, palagi ko darating ako doon mga past 7. Hopefully, makaraabot ako. 8 naman yung start nung reconciliation. But anyways, guys, God bless you. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Bye for now.